Mga kababayan, mga katambay, muli po nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo si Katambay Manong po dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong walang kamatayan at tutok na magtatatlong taon na o 3 taon na binubuno po nila ang pagpapabagsak sa isang Vice President Sara Duterte. Ito po, ang Senate President po, pag-usapan po natin, komentuhan po natin, ay nag-oath na po siya, nag-take oath na po siya para siya po ay maging presiding officer mga tambay ng impeachment. At ganun din po mga kabayan, ay pinagpaplanuhan din po nila na kunin po at tapusin sa napakabilis na 19 days ang impeachment daw po ng Vice President mga taba. Ibang klase dahil planado na po nila yan eh. Kung matutuloy po ang impeachment, ay scripted na po yan. Talagang kailangan po nila di umano na kayan po ipabagsakin. Planado na po yata talaga nila yan ng pagpapabagsak. Di po ba? Dahil napakaraming pera po ang natuklasan po natin dyan. Napakaraming issue na pera ng taong bayan daw po ang ginastos dyan. Umpisahan po natin pakinggan itong oath ng presiding officer ng Senate President mga tambay. At isunod po natin yung ibang balita. Pakinggan po natin. Motion is the motion is approved. Chair would like to call on the Senate Secretary to ascend the rostrum to administer the oath. Sir, dito kayo, sir. Sir, please raise your right hand and repeat after. Walang mic, sir. Okay na, sir. Importante kayo naman din. I, Francis Cheese G. Escudero, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. Yan po mga tambay, nag-oath na po ang magiging presiding officer po ng impeachment po ng Vice President, ang Senate President mga tambay. Ito pa po, painggan pa po natin ito, kaganapan po ito. Kanina lang po ito mga tambay, yung 19 days mga kababayan. Painggan po natin itong umuugong na balita. Nahayag na Senator Francis Tolentino na posible o kayang tapusin ang impeachment trial ni VP Inday Sara sa loob daw po ng 19 na araw. Sinabi ng chairman ng Senate Rules Committee na walang makakapigil sa 19 Congress na pagtibay ng rules of procedures para sa isang expedited impeachment trial. Ibinungkahi niya ang isang schedule kung saan ang paglilitis ay tatagal lamang ng 19 na araw simula po June 11 o sa araw ng pagkukonvene ng Senado bilang isang impeachment court. Hihilingin po nila kay VP Sara tumugon sa loob ng 10 araw sa naturang reklamo. Pagkatapos, tutugon naman ang prosecutor sa June 22. Ang pag-usumite ng trial brief ay sa June 23. Samantalang ang opening statements ng dalawang panig ay maaaring gawin sa hapon ng June 23 habang ang prosecution ay maaaring magpresenta ng ebidensya nito June 24. Ang depensa ay makakatugon mula sa June 25 hanggang 26. Kung kinakailangan ng isang rebuttal ay maaring itakda naman sa June 27. Ayon pa kay Tolentino, ipipresenta ng prosecution ang kaso nito sa umaga at ang depensa naman sa hapon. So talagang tuloy-tuloy. Umaga, tanghal. Ibang klase, no? Talagang kailangan po nilang madaliin, mga kababayan.
madaliin po. Yan po planado na po talaga di umano yan eh. Dahil napakatagal na po yan. Ilang taon na po yan na talagang pinagpaplanuhan po nila talagang yung pagpapabagsak, di ba? Yung politically motivated, yung mga demolition job nila. Nandiyan po lahat yan eh, di ba? At may pera pong kapalit yan, di umano, mga kabayan. Pakinggan naman po natin ang mga congressman, yung napakagagaling pong mga congressman po ng ating bansa na walang issue at bahid ng korupsyon ang kanilang institusyon, mga tambay. Ibang klase po ito mga congressman sa ating bansa ngayon. Pagdating po sa issue ng korupsyon ay malinis na malinis po silang lahat, mga kababayan. Pakinggan po natin sila. We're not ready yet to say how much time we need, but definitely 2 days will not be enough. 7 articles of impeachment ang inihain ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang miyembro ng House Prosecution Panel, hindi sapat ang 2 araw para ilatag ng House Prosecution Panel ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Ang timeline na ito nakapaloob sa panukalang 19-day impeachment trial ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ayon sa senador, kayang tapusin ang paglilitis mula June 11 hanggang 30, 2025. I think hindi po siya sapat if we take a look. Kung tama po yung nakita kong timeline, parang 2 araw lang yung nabibigay for presentation of evidence. And if you were to divide it to the 7 articles, that really will not be enough time. Hati naman ang opinyon ng ilang kongresista sa panukalang pabilisin ang paglilitis sa Vice Presidente. Para kina Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, hindi dapat minamadali ang impeachment trial. Kabilang ang mga mambabatas na ito sa nagsusulong ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Kailangan ng impeachment case natin ng fair day in court. At hindi siya magkakaroon ng fair day in court kung mamadaliin naman ngayon. It's always the Constitution over personal ambition. Yun ang mahalaga. Hindi ito parang si Carlos Yulo na sa kaka-gymnastics nila, mental gymnastics, kakatumbling at kakasplit, mapapalusot nila yung kanilang poon. Talagang ma-discuss ng mabuti, no? Doon sa impeachment court, yung lahat ng articles of impeachment. And we think, kung hanggang June 30 siya, bibigyan mo lang ng isang araw, hindi siya enough, hindi siya sapat. At dapat masatisfy natin yung tanong ng mga taong bayan kaugnay dito sa impeachment. Kung ang ilang House leaders naman ang tatanungin, ipinauubaya na ng mga ito sa Senado ang desisyon kaugnay ng impeachment proceedings. Irerespeto natin kung anong desisyon ng Senado from the very beginning. Now, we respect if that's the call of the Senate to hold the impeachment trial starting 11 up to 13, so we respect that. Well, I have not seen the impeachment calendar. I think it's a mere proposal. Not until may makita tayong concrete from the Senate. I think they will be having their session today. Siguro sa kanilang po kami magko-comment on that. Kasi tulad nga ng sinabi ng ibang mga senador, habang hindi pa ito formally nilalagay sa plenary at walang action. So those are mere pieces of paper only. Samantala, handa naman ang House Prosecution Panel sakaling mas maagang umpisahan ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Sa June 11 na itinakda ang presentation ng articles of impeachment sa Senado. Rosa Licoz. Yan po mga tambay, nakita po natin at napanood at narinig ang mga matitindi po na naglilingkod po mga mambabatas sa ating bansa, mga kababayan. Kasama po ang mga sumusuporta pa sa mga kaliwa, mga kababayan. Yan po ang tinututukan po ngayon ng karamihang mainstream media, mga kababayan. Ibang klase po, no? Hindi raw po sapat ang 19 days, mga kababayan, yung impeachment na sinasabi po ng Senate President, mga kababayan. Kung talagang makatotohanan naman ang inyong sinampang impeachment at sinasabi nyo na ito ay isang korap at talagang marami kayong matibay na ebidensya na korupsyon dito sa Vice President. Kahit nga yan 7 days lang, kahit nga 3 araw lang, kung matibay ang inyong mga ebidensya, ay may impeach nyo na ang Vice President. Bakit? Kailangan nyo pang dagdagan ng dagdagan ang mga kwento, gawa-gawa na mga ebidensya di umano. Kasi sunog na sunog po kasi kayo. Real talk. Kasi mismong COA na ang nagpatotoo at nagpatunay
sa budget ng Vice President, sa kanyang confidential fund, sa kanyang pondo ng Office of the Vice President, at ng kanyang hinawakang DepEd ng ilang taon. Di po ba? COA. Hindi po ang mga congressman at mga senador. Kaya po ito, talagang gusto pa nilang pahabain ng pahabain dahil po kailangan nilang siraan ng siraan, exposure, para po yung kanilang plano ay durugin ng durugin at sirain ng sirain ang popularidad ng isang Vice President. Di po ba? Subukan nila. Subukan ninyo. Dahil kayo ay mabaho na sa majority ng mga Pilipino ang inyong mga pinaggagawa. Wala po kayong naitulong man lang sa mga Pilipino, lalo-lalo sa mga naghihirap at naghihikahos. Meron po ba? 3 taon nyo kami dinala sa ganitong klaseng paglilingkod. Sa kabila ng ang pera namin, ang aming buwis, ay sa inyo yata napupunta halos. Pero ganyan lang ay pinapakita nyo sa aming pagtatrabaho. Walang kakwenta-kwenta. Di po ba? Wala ka malang makitang mga achievement na tinutugunan ng problema ng masa, problema ng taong bayan, kahirapan, kawalan ng trabaho, nagmamahalang bilihin, nagmamahalang mga bayarin. Di po ba? Sa kabila ng, sabi nga ng ating mga kababayan, sa kabila ng talagang tinututukan nila ang pamumulitika sa mga Duterte, pagpapabagsak sa Vice President, ang mga oligarko naman daw po ay panay naman daw po ang taas ng kanilang mga negosyo sa ating bansa. Habang ang gobyerno ay tutok na tutok sa mga Duterte, tinututukan din daw po ng mga oligarko di umano na tayo po ay pahirapan ng pahirapan sa mga bayarin na sila po halos lahat ang may negosyo sa ating bansa. Di po ba? Ano po ang ginagawa ng mga tao na ito? Tutukan. Pinasusweldo natin itong mga hinayupak na ito. Ganito lang ang trabaho sa atin. Duterte lang, 3 taon, Duterte. Tinrabaho. Araw-araw, laman ng media. Ibang klase. Pagpapabagsak, ginastusan di umano ng isang damukal na salapi para lang mapabagsak ang BP Sara. Tinrabaho na rin po nila ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Nasa dahid na. Ayaw nilang tutukan kung talagang itong mga tao na ito ay lingkod bayan at nakakakita ng mga problema ng bansa. Yung problema nga lang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, isang damukal na kahihiyan ang ating naranasan dyan. Kahiya-hiya ang ating bansa sa ginawa po nila, mga kababayan. Di ba? Kidnapping. Binastos mo ang ating soberenya, ang ating judicial. Pinahina mo ang ating bansa sa pagiging malayang bansa. Di po ba? Mga walang silbi ang lumalabas ito, di umano. Di po ba? Dahil sa sobrang kaswapangan yata, ganid, greedy sa kapangyarihan. Di po ba? Kaya ito po, scripted na po ito eh. Di ba? Kasi yung 3 taon na tinutukan mo ang isang Vice President, hindi mo nilubayan para ito'y masiraan at talagang tamnan na mga gawa-gawa di umanong mga ebidensya. Di ba? Para mapabagsak ito. 3 taon mo nang ginastusan, pera ng taong bayan, kaya nga wala tayong malalaking proyekto, di umano, dahil dito sa sobrang pamumulitika. Titigilan pa ba nila yan? Hindi nila titigilan yan. Dahil planado na po nila yan. Nakita nyo po ang mga nag-i-impeach sa Vice President. Puro may mga karga-karga. May mga anomalya. May mga issue. Mga makakaliwang grupo ang karamihan dyan. Di umano? Di po ba? At karamihan po dyan puro magnanakaw. Di umano? Sa kaban ng yaman ng ating bansa. Sa ating buwis. Hindi po ba? Karamihan dyan. Lalo-lalo ang institusyon ng Kamara at Senado. May issue ng korupsyon. Sa BICAM, 2025 national budget. At ang mga dinadagdagan nila, mga extraordinary sa mga ahensya na gusto nilang lagyan na mga extraordinary. Di po ba? Paniniwalaan
Kaya lang po ito, pinaniniwalaan nila dahil magkakakampi na po sila. Hindi po ba? At isa rin pong napakatindi pong salot di umano sa ating bansa ay ang mga mainstream media. Hindi naman po lahat. Karamihan po ng mainstream media ay isa na rin po mga salot di umano sa ating bansa. Dahil hindi po nila pinalalabas ang totoong issue ng bansa. Di po ba? Meron po silang pinagtatakpan at kinakampihan mga politiko. Hindi po ba? Karamihan ng mainstream media, hindi naman lahat. Yung malalaki. Nakita nyo po ba? Tinututukan po ba ng media ang ibang issue, lalo ang korupsyon na malalaki? Hindi po ba hindi? Paglipat pa lang ng pera sa PhilHealth, tinatanong ba ng media yan? Korupsyon yan. Pagbebenta natin ng ginto sa central banks, korupsyon yan. Pag hindi mo na ipaliwanag yan. Di po ba? At ganun din ang flood control. Ano na, media? At ang 2025 national budget na napakaraming blanco, tinutukan po ba ng media yan? Tinatanong po ba sa mga politiko yan, lalo sa mga congressman, kung paano nila ginawa sa bicameral conference committee report? Saan ang pagtatanong ng mga media sa malalaking korupsyon? PDIC, SSS, GSIS, di ba? Maharlika Investment Fund, wala lang. At ang isang damukal na confidential intel fund ng Pangulo. At ganun din po ang mga confidential intel fund ng mga mambabatas. Wala rin pong tinatanong dyan ng mga media. Ang media ay nakatutok lang sa kasiraan din ng Vice President. Di umano. Di po ba? Kaya nga po, kung ito pong ating bansa, ay nakukubkub na ng mga sinasabi po, di ba? Ng mga kawatan, di umano. Di po ba? Nagsama-sama na po. Yata ang masasama sa ating bansa. Hindi kaya? Nagsabwata na silang lahat dahil sa isang pamilya na ayaw na nilang pabalikin? Dahil po, napakatinong politiko nito at hindi nila magagawa ang mga klase na ganitong ginagawa nila nung pagpasok nila sa ating lipunan, ang binagoong Pilipinas. Magagawa po ba nila yan? Kung isang Duterte ang nakaupo, hindi po ba hindi? Mga kababayan, ibang klase po ngayon ang ating bansa. Sabwatan, kampihan, kasama po ang media, malalaking media. Walang ibang tinututukan. Duterte, ngayon ang Vice President. Tinutukan ng isang dating Pangulong Duterte, pinasama nila ng pinasama. Inumpisahan nila sa 30,000 mahigit, di umano. Ang natsugi, di po ba? Sa war ng pulburon. Ngayon naman, nakatutok naman sila sa impeachment ng Vice President. Ibang klase po ang mga media. One-sided. Kaya nga po ang media po natin ngayon, isa po ito sa napakalaking problema ng bansa, ang mainstream media. Dahil karamihan po rito ay mga sinungaling di umano. Hindi nagsasabi ng totoong balita at totoong problema ng bansa. Di po ba? Nagsabi po ba ng totoong problema ng bansa at nagtanong po ba sila sa mga politiko na napakaraming issue ng korupsyon? Di po ba hindi? Ganyan po kasama yata ang ating mga mainstream media. Hindi naman lahat, mga kababayan. Di po ba? Nakakalungkot lang po na ang bansa natin, nung matapos ang termino ni dating Pangulong Duterte, biglang bumulusok pababa. Kawawang mga Pilipino. Kawawa tayong mga Pilipino. Pagka ganitong liderato po, ang maglilingkod sa atin, puro kawatan, di umano. Kasama po ang mainstream media, di umano. Nagsama-sama po sila. Kampi-kampi para sa pagpapabagsak. Kaya hindi mo mapagkakatiwalaan ang karamihang mainstream media. Wala. Tikom ang bibig, bulag, pipi at bingi dahil sa pakinabang. At karamihan pang may-ari ng malalaking mainstream media ay mga politiko rin yata. Hindi kaya? Kaya yung sinasabi po nila na impeachment, kesyo
hindi kakayanin o sinasabing 19 days, sabi ng mga kawatan, di umano. At gano'n naman ang sinasabi, iba naman ang sinasabi ng mga senador, nakakayanin. Subukan, gawin. Dahil matitino kayo. Wala kayong mga bahid, anomalya sa inyong mga opisina. Di po ba? Kayo lang ang bukod tangi na mga lingkod bayan na walang anomalyang kahit exposed na sa mga Pilipino ang inyong mga pinagagawa sa aming pera. Di po ba? Kawawa lang po tayong mga Pilipino. Kawawa lang po tayong taong bayan. Kasi yung mga proteksyon, yung mga dapat magpuprotekta sa ating kapirahan, sa ating buwis, sila po ang may issue ng napakalaking korupsyon. Di umano. Yung mga magpuprotekta po sana. Sila ang napakaraming issue. Pero yung mismo nagtatrabaho ng maayos at pinatotohanan ng COA na walang anomalya, siya pang pilit na pinababagsak nitong gobyerno na ito. Ibang klase po. Nagkaroon tayo ng gobyerno na may issue ng pulburon at may issue ng coke. Ganon din po ang asawa na may issue pong napakalaki sa Amerika. Pulburon din po ang issue nung asawa. Ibang klase. Kampi-kampi, kawawa po tayo. Nagkaroon tayo ng men in uniform na naging bulag po, pipi at bingi nung pumasok po ang binagoong ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas. Kahiya-hiya ng ating bansa. Hikahus pa ang ating bansa. Walang malalaking trabaho, malalaking investor na pumapasok sa ating bansa. Iniiwasan pa ng mga banyaga na puntahan ang ating bansa. Napakahina na ng mga turismo sa ating bansa ngayon. Napag-iiwanan na tayo ng mga kapitbahay nating bansa. Dahil nga sa ganitong sistema na pagpapatakbo ng gobyerno. Puro politika. Politika at isang damukal na issue ng korupsyon. At napakataas po ng kriminalidad sa ating bansa. Di umano. Ganon din po ang pulburon. Hindi po ba? Pati nga mga dayuhan, nakikidnap. Pero ang mga politiko na ito, ano po ang solusyon nila? Impeachment. Pagpapabagsak sa Vice President. Ibang klase itong mga tao na ito. Wala ka malang makita na mga politiko ngayon sa ating bansa na talagang meron silang pagmamahal sa taong bayan. May pagmamahal sa kapwa nila Pilipino at may pagmamahal sa ating bansa. Wala. Puro pang sariling interes. Halos lahat. Sila. Kapangyarihan, power, di po ba? Greedy. Grabe. At ang kakapal ng mga pagmumuka. Di po ba? Wala nang mga kahihiyan. Ang tingin nila sa mga sarili nila ay mga hari. Kala mo mga ginodiyos sila dahil sa kapangyarihan. Walang kasalanan kung mga magsalita. Manhid na ang mga pagmumuka. Sila yung napakaraming issue pero kung kumilos at kung kumilos, akala mong kaililinis itong mga taong ito. Di po ba? Dahil kagagawan po ng mainstream media. Spoiled po sila sa mainstream media. Di po ba? Sila po'y hinahangaan ng mainstream media. Lahat po ng sinasabi nila ay paniwalang-paniwala po ang karamihang mainstream media. Lalong-lalo po rito sa mga makakaliwa, sa mga akbayan, sa makabayang black, at sa mga congressman na naglalakihan ng mga katawan, naglolobohan. Hangang-hanga ang mainstream media. Walang korupsyon ang mga yan na nakikita ang mainstream media. Tanging sa Vice President lang. Wala naman po tayong magagawa dyan, mga kabayan, dahil yan po ay planado na po nila yan. Ang magagawa po ngayon ng Vice President, mga kabayan, yung nasa tama po siya. Lahat po ng ebidensya ng Vice President, alam naman po natin sa ating pong mga sarili na tama at wala pong itinatago ang Vice President. Dahil ito po ay planado po nila ito. Mga kabayan, politically motivated, demolition job, pagpapabagsak talaga ito para mawala na sa politika ang isang Vice President at talagang yung sinasabing kapangyarihan
ay hindi na mawawala sa kanila. Wala na sila magiging matinding kalaban eh. Pag napabagsak nila ang Vice President, di po ba? Iisa-isahin na nila yan. Kung mapabagsak man nila ang Vice President, sino po? Susunod-sunod rin na po nila yan. Kasama na po dyan si Congressman Pulong, si Mayor Baste. Di po ba? Iisa-isahin na po nila yan. Di umano. Ganyan po katindi ang mga utak po ng mga tao na yan dahil sa sobrang kasakiman sa kapangyarihan, mga kababayan. Nakita nyo po, ibang klase. Talagang yan naman po talaga itutuloy nila yan. Hindi naman po pwedeng hindi nila ituloy yan. Napakalaki na po ng pera na nauubos po riyan. Yung isang damukal na hearing sa Tuadcom, isang damukal na pera na involved na pumutok yung issue na yan na 150 million, isang congressman di umano. Napakarami na pong pera ng taong bayan ang nagsakripisyo po riyan sa impeachment na yan. Kaya po hindi po sila papayag na hindi po matuluyan at hindi po ma-impeach ang Vice President. Diyan po magkakaalaman mga kababayan. Magkakaalaman po yan. Yung sinasabi rin po ng Vice President na yung bloodbath, ano pa yan? Malalaman na po yan. Lalabas na po lahat yan at lalong-lalo po ang sentimento ng taong bayan, ang galit ng mga Pilipino, ang galit ng mahigit 32 million mga Pilipino na bumoto sa Vice President. At ganun din po ang mga kababayan natin, mga OFW. Sana magising na po sa katotohanan ang ating men in uniform. Magising na po sila at maawa naman po sila sa ating bansa. Pinaghaharian na po tayo ng ganitong sistema. Kasama po ang mainstream media, ang malalaking mainstream media. Nagsama-sama na po. Pati po yata ang mga oligarko. Kasama po yata pati mga drug lord. Mga financier. Hindi kaya? Mga kababayan, dahil laganap na naman po ang pulburon sa ating bansa. Hindi kaya nagagamit din mga financier yan sa pagpapabagsak sa mga Duterte? Mga smuggler? Hindi kaya? At ang mga oligarko natin na nasagasaan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At syempre, expected mo na ang makakaliwang grupo. Ang CPP, NPA, NDF. At pati yata ang simbahan, mga kabayan. At pati yata ang eskwelahan ng mga simbahan. Katulad ng Ateneo. Hindi kaya? Binabatikos din po ang Vice President. Mga kababayan. Kaya dito po mga kababayan, expected na po natin ito. Itong impeachment ng Vice President. Ngayon pa, nag-take oath na po ang isang Senate President. Magiging presiding officer na po siya. Siya po ang tatayong hukom ng impeachment. Mga kababayan, tingnan po natin kung ano po yung kanilang script, mga tambay. Planado po. Planado na po ito, mga kababayan. Ang hihintayin na lang po natin, mga tambay, kung magkano naman kaya ang magiging issue sa under the table kaya ng mga senador. Dahil may pumutok po sa mga congressman na nag-impeach, na mga pumirma ng impeachment, na hindi bababaro po sa 150 million ang bawat isang pumirma. Di umano, magkano naman kaya sa mga pipirma o hahatol ng impeachment sa isang Vice President sa mga senador? Magkano naman kaya? Yan po ang tanong natin, mga kabayan. Napakakawawa po natin mga taxpayer. Kawawang-kawawa po tayo. Inubos po nila di umano ang ating kaperahan. Ibinaon pa tayo sa isang damukal na pagkakautang. Dito lang nila dinadala sa kanilang hangarin pang sariling interes. Kailan kaya matatapos itong pinaggagawa nila sa atin? Wala po tayong malapitan. Pati po ang mga men in uniform ay tulog. Pati po ang Korte Suprema ay napakabagal po ng mga issue na dinala na po dyan. Kamukha ng ginawa sa dating Pangulong Duterte, hanggang ngayon, tulog. Lalong-lalo ang ombudsman. Yung investigasyon ng Senado na pinasasampahan na ng mga kaso, itong mga
Kidnapping ang ginawa sa sa dating Pangulong Duterte. Tulog pa rin. Yung 10 araw, mga kabayan, wala na. Mukhang magiging 1 taon, 2 taon na. O hanggang matapos ang termino nang nakaupo ay wala pa rin pong magiging solusyon o wala pa rin madidemanda sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Ganyan po kayata katindi ang takipan. Dahil kaya sa pera na umiikot, pangbulag, para maging pipi at bingi ang gobyerno, pati ang korte at ombudsman, hindi kaya. Kaya hindi po malayo na meron din pong puputok dyan na pera sa impeachment ng Vice President dito po sa Senado. Intayin na lang po natin, mga kabayan. Lalabas po yan. Wala pong baho na hindi aalingasaw. Pero si 100% po, mga kabayan, handang-handa po ang ating Vice President yan. Expected na po ng Vice President yan. Matalino po ang Vice President. Isa pong abogado yan. So, matapakatalino po yan. Alam niya po ang galawan ng mga bulok na mga politiko sa ating bansa. Ang mga korap na mga politiko sa ating bansa. Ang mga greedy, ganid sa kapangyarihan sa ating bansa. Alam na alam ng Vice President ang galawan yan. Kaya yan po ine-expect na po yan at talagang matagal na po pinaghandaan ng Vice President yan. Sila lang po ang talagang pinatatagal dahil po may pinagtatakpan din po yatang issue yan. Kaya po pinagtatagal nila na husto ang usapin sa impeachment. Dahil kailangan nilang pagtakpan yata ang issue ng korupsyon at ang issue rin po yata ng First Lady sa ibang bansa ay kailangan din po pagtakpan. Dahil napakabisang panakip sa mga issue ng korupsyon at issue na yata ng First Lady sa ibang bansa ang iyang pag-usapan araw-araw ang impeachment ng Vice President. Nakita niyo po ba? Natabunan na po ang issue nila ng korupsyon. Yung 2025 national budget, pinag-uusapan po ba? Di po ba hindi na? Yung paglipat ng pera sa PhilHealth, pinag-uusapan po ba ngayon? Hindi na. Di ba? Yung SSS, GSIS, di ba? Yung Maharlika Investment Fund, yung ginto, yung isang damukal na pera na tinangay ng baha, flood control, wala na. Natabunan na po ng impeachment yan. At napakarami pa pong issue na tinabunan na po ng impeachment. Pati po ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na pagpapatapong sa The Hague, sa Netherlands. Di po ba? Tinabunan na po ngayon ng impeachment. Ganyan po katindi sila. Kasama po at kakampi ang mainstream media di umano. Magkakasabwat po yata talaga sila dito po sa ginagawa nila sa ating bansa. Grabe. Kaya napakahirap po pagkatiwalaan ang mainstream media di umano. Dahil kasabwat na po yata nila. Hindi naman po lahat. Yung malalaki. Hindi kaya. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan. Nakakalungkot lang po. Lalo sa YouTube at TikTok. Thank you po. At ganoon din po sa mga taga-subaybay po natin. Maraming salamat po. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po mga kabayan. Shoutout po sa inyo. Thank you po sa ating mga subscribers. Thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At shoutout po at maraming salamat po sa nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa ng Junior, si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Thank you po. Ingatan nawa po mga kababayan. At syempre po yung dasal at panalangin po sa pamilya Duterte na sila po yung maingatan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga panalangin. At syempre po mga tabay, sa muli po mga tabay, paalam po muna. At maraming salamat po. Ingat po tayo. Bye-bye!